Amen. So, praise the Lord. Andito ulit tayo sa ating morning revival preview. So, welcome. At ang schedule natin ngayon ay week 27, day 5. So, week 27, day 5. Okay. Okay, so mga kapatid, mag-umpisa na tayo. Babasa na ako ng mga Bible verses natin. Colossians 2:12 to 14. Amen. Buried together with him in baptism, in which also you were raised together with him through the faith of the operation of God, who raised him from the dead, and you, though dead, he made alive together with him, having forgiven us all our offenses, wiping out the handwriting in ordinances, which was against us, and he has taken it out of the way, nailing it to the cross. Mahaba itong verse na ito. Pero kasi ang topic natin ngayon ay tuloy-tuloy na tignan kung ano ang mga elemento na kay Kristo bilang lupa. So, kahapon, merong dalawang makakalagang elemento na binigyan natin ng diin. Una, yung fullness. Pangalawa, yung headship niya tungkol sa rules and authority. Okay, so tama naman. Dito makikita natin ang ilang pa mga bagay na nakapaloob dito. Halimbawa, buried together with him. So ito ay isang elemento rin na nasa loob ng lupa. At ito ay sa pamamagitan ng bautismo. Raised up together with him. Raise up. At ito naman ay sa pamamagitan ng resurrection. Ano pa? Alive together with him. At ito, pwede natin sabihin, may kinalaman sa espiritong nagbibigay buhay na kung saan ginawa tayong buhay o nagkaroon ng buhay. Okay? At wiping out the handwritings in ordinances. Pwede nating sabihin na ito ay sa crucifixion. So lahat ito ay mga elemento na nakapaloob kay Kristo bilang mabuting lupa. Kaya magbabasa na tayo. So in Colossians 2:11 through 15, we find more elements. Ayan, we find more elements. So dito sa bahaging ito, titignan pa natin yung mga elementong nakapaloob kay Kristo bilang ating mabuting lupa. Amen. So verse 11 says, in him also you were circumcised with a circumcision not made with hands, in the putting off of the body of the flesh. In the circumcision of Christ, the soil also includes the circumcision of Christ. Amen. Which denotes cutting and killing. Amen. So anong meron dyan? Circumcision. Circumcision. At syempre, yung term na circumcision ay Old Testament term ito. Na sa lumang tipan, physical talaga, kinakat yung flesh. So yan yung circumcision sa lumang tipan. At itong circumcision naman, pwede natin sabihin, ay ang epekto ng crucifixion ng Panginoon sa bagong tipan. Na kung saan, kinakat yung laman. At ang laman dito ay yung fallen nature natin. At ito ay ina-apply natin sa pamamagitan ng Espiritu. So anong elemento meron tayo? Circumcision. At ano yan? Yan ay ang epekto ng crucifixion ng Panginoon na isinagawa niya na kung saan ang realidad nito ngayon ay nasa Espiritu. Amen. Amen. Verse 12, which says that we were buried together with Christ in baptism, indicates that the soil also contains the element of burial
After burial, we are raised up. In verse 12, Paul speaks of God who raised Christ from the dead. This expression indicates that in Christ as the soil, there is the element that causes us to be raised up. According to verse 13, we also are made alive. There is an element of the soil that gives us life, enlivens us. In 1 Corinthians 15:45, Paul speaks of the life-giving spirit. In Colossians 2:13, he uses the same Greek term for life-giving only in the past tense. As the soil, Christ has made us alive. He has given us life. So maganda ito. So dito sinasabi sa atin, okay, so ang dami na kasi. Yung burial naman, yung burial. So isa sa mga elemento na meron yung soil ay yung burial. Siyempre iba naman yung namatay, iba naman yung nilibing. So dalawang proseso yan. Okay, yung kamatayan, okay, ito ay ang kamatayan natin sa pamamagitan ng krus. No? At siyempre hindi tayo nananatiling patay. Meron tinatawag na burial. At alam nyo ba, spiritually, itong burial ng believer ay na-accomplish nung tayo ay nabautismuhan. So yan ay sinasabi ng Romans 6 na kung saan tayo ay nailibing kalakip ni Kristo sa bautismo. So, ibig sabihin nito ng burial, bakit ba nililibing ang isang patay? Kasi mangangamoy yan. Kaya kailangan ilibing yan at yan ay mawawala na. Completely hindi mo na makikita. Kaya yung aspekto na yan ay nasa lupa na walang iba kundi si Kristo. Na kung saan tayo ay naibangon at nailibing kasama ni Kristo. So may mga application din yan. Amen. Amen. Pagkatapos nito, pagkatapos ng burial, merong raise up. Tapos yung pangatlo dito, sinasabi, yung pagbibigay ng buhay. Kasi tayo ay mga natisod na tao. At dahil sa pagkatisod natin, tayo ay naging patay. Naging patay, sabi ng Panginoon kay Adan, pag kinain mo ang bunga ng punong kahoy na ito, siguradong mamamatay ka. Kaya, nung kinain niya yan, ang buong sangkatauhan na ilagay sa kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan dito, wala silang buhay ng Diyos. Ano mang panahon na ang isang tao ay walang buhay ng Diyos, siya ay patay. Siya ay patay sa mata ng Diyos. Subalit nung tayo ay naitanim tungo kay Kristo, na buhay tayo. At itong pagkakamit ng buhay, ito naman ay isinagawa ng Espiritu nagbibigay buhay. Kaya nagkaroon tayo ng buhay. Kaya isang elemento na meron dito sa lupang ito na walang iba kundi si Kristo ay ang pagbibigay ng buhay. So nabilang nyo ba? Gaano kadami? So kahapon, 2. Di ba? Fullness. Ano pa? Headship. O dito naman, circumcision. Binanggit. Burial. Binanggit. Raise up. Binanggit. At ano pa? Binigyan tayo ng buhay. So yan yung tuloy-tuloy na mga elemento na meron tayo dito sa mayamang lupa na ang realidad ngayon ay si Kristo sa bagong tipan. So mga kapatid, magbabasa na ako. In Colossians 2:14-15, we have more elements, more elements na naman, that are found in Christ as the soil. O ito, the wiping out of the handwriting in ordinances is an element in the soil. Wiping out of the handwriting in ordinances, okay, is an element in the soil. So, anong ibig sabihin nito? Yung mga ordinances kasi, o ito pa, mga
Mga ano ito, yung mga item ng Old Testament eh. Kasi sa Lumang Tipan, ang bayan ng Diyos ay isang uri ng tao. At yan ay binubuo ng mga Israelites. Sapagat gusto ng Diyos na itong bayan niya ay maging iba sa mga tao. So gumawa siya ng mga ordinances upang ibukod sila, upang hindi sila maihalo sa mga hentil. Kaya ang mga ordinances, ibinigay ito for separation. For separation yan. Alam mo ba, yung mga pagkain na kinakain ng mga Israelites, iba siya kaysa sa mga kinakain ng mga Gentile. So yan ay ordinances. Kung tawagin niya ay mga dietary ordinances. So merong mga ganyan. At pati yung mga manners. Maraming mga manners na binigay ang Diyos na nagbubukod sa kanila at ginawa silang mga natatanging tao. So yan yung mga ordinances. At sabagat binigay yan ng Diyos, totoo naman na ibukod yung mga Israelites mula sa mga Gentile. Kaya hindi sila nagsasama-sama. Pero tandaan nyo, pagdating sa bagong tipan, wala nang mga differences sa tao. Wala nang mga differences sa tao. Ang pinag-uusapan na lang sa bagong tipan ay manampalataya ka sa Panginoon. At kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ay madadala tungo sa isang katawan. Yan ay ang Ecclesia. Kay Hudyo ka man, kay Griego ka, kay Hentil ka. Wala na yan. Kaya lang ang problema, umiiral pa rin yung mga ordinances. At dahil dito, hindi tayo mabuo bilang isang katawan. Naintindihan nyo? Hindi tayo mabuo bilang isang katawan. Paano yan? Yung mga Gentile kumakain ng baboy. Yun naman mga Jew, ayaw kumain yan. So, paano tayo magsasalo-salo? Paano? Tinanggal niya yung mga ordinances. So, nawala na yung mga ordinances upang buuin niya ang isang katawan ni Kristo. At sinasabi, itong mga ordinances ay laban sa atin. Ako, hindi naman ako Jew. Karamihan sa inyo, hindi naman. Kaya yung mga ordinances na yan, laban sa atin yan. Hindi natin gusto yan. Pero ang maganda, inalis na siya ng Panginoon. Pinako niya sa krus lahat ng mga ordinances, lahat ng mga bagay na nagsasanhi ng pagkakaiba-iba, at lalo na ang mga bagay na sanhi ng division. At yung wiping out, okay, yung mga ordinances ay nasa loob ng nasa loob ni Kristo bilang lupa, bilang mabuting lupa. At yan ay isa sa mga elemento ngayon. Kaya huwag tayo magdala ng mga ordinansa. Sa loob ng Ecclesia, walang mga ordinansa. Amen. Amen. Okay, so tuloy ko itong basa rito. We have more elements than are found in Christ as the soil. The wiping out of the handwriting in ordinances is an element in the soil. The same is true of the stripping off of the rulers and the authorities, the making of a display of them openly, and the triumphing over them in the cross. Praise Him that He is such a rich soil. We have been rooted in this soil day by day. Our roots need to sink deeper into Christ as the unique soil. Okay, so may wiping out of the ordinances. Tapos may binanggit naman siya rito. Ito naman yung stripping. Sabi niya, stripping of the rulers and the authorities and making a display of them openly and triumphing over them in the cross. O ito naman ay nangyari nung ang Panginoon ay nakapako sa krus. Nung nakapako sa krus. At ito ay hindi nakita ng mata ng tao. Pero ito ay naisulat sa Biblia. Mga bagay na hindi nakita, pero nangyari at naisulat sa Biblia. Paano mo makikita to? Ang binabanggit ng mga rulers at authority dito ay yung mga
rebelding anghel. Ito yung mga rebelding anghel na parang ang senaryo ay ganito. Nung ang Panginoon ay nasa krus, nagdatingan itong mga kampo ni Satanas, mga masasamang espiritu. Nagsiksikan sila doon sa krus ng Panginoon. Naku, ibig sabihin meron palang ganyan nangyari nung nagsisiksik. Pero yung mga tao, maraming tao nung nandoon sa krus ng Panginoon, hindi nila nakikita ito, na merong ganyang incident na nagsiksikan itong mga ganitong klaseng elemento sa krus. At hindi ko alam, maaring ang konsepto nito ay upang pigilan yung crucifixion ng Panginoon. No? Pero ang nangyari rito, stripping off, ibig sabihin nito ay hinubad sila. So nung nagsiksikan sila sa krus ng Panginoon, para silang damit na tinabunan nila yung crucifixion. Pero ang ginawa ng Diyos, hinubad sila. At ito ay kapangyarihan ng Diyos na itinubad sila at sila ay inihantad sa isang kahihiyan. So yan yun. So ito ay isang tagumpay na nagpapakita sa atin na ang Diyos, siya ang pinuno ng lahat ng mga autoridad. Siya ang pinuno ng mga autoridad. Ba't kayo nagsisiksikan dyan? Boom! Hinubad sila. Para sila pinaputukan ng ng nuclear bomb dyan. Nakalas sila mula sa kanilang pagsisiksik. So yun yung senaryo yung pinakikita dito. At itong senaryo na ito ay isinama sa mga elemento na meron tayo. So sasabihin ko, Brother Danny, paano i-apply yan? Ito, ibig sabihin, yung autoridad na nagtaboy sa mga masasamang elemento, sa mga masasamang espiritu, ay nandito ngayon sa atin. Kaya, ganyang ka-powerful yung elemento dyan. Amen. On the negative side, however, okay, negative naman tayo. So kanina puro mga positive, mga action. Meron pang elements naman sa mga negative side. O pakinggan nyo to. On the negative side, however, as 2:11-15 indicates, we have the flesh, the ordinances, the rulers, authorities, young and old, male and female, cultured and uncultured. We all are troubled by these three categories of negative things. We all have the flesh, we all have some type of ordinances, and we all are subject to the evil authorities in the atmosphere. Sin, worldliness, and offenses have their source in negative things. Ito, so maganda. Ito is bali application na ito. Amen. Application. Tayo mga fallen na tao, meron tatlong bagay na palaging binibigyan tayo ng problema. Nanggugulo ito sa buhay natin. No, so nanggugulo siya. At dito binanggit yung tatlong bagay na ito. So, unang-una yung laman. Ang laman natin ay panggulo yan eh. Kasi ang laman natin ay laban sa espiritu. Yung magkakontra yan. Kaya, kung may mga panahon na mahina ang ating espiritu, nananaig yung laman, at yung mga bagay na ayaw natin gawin, nagagawa natin. Dahil sa puwersa ng laman. So, meron tayo niyan. Pangalawa, problema rin natin yung mga rulers and authorities. At ito ay nasa himpapawid. Yung mga rulers and authorities na yan, yan ay nagsasanhi ng kaguluhan sa buhay natin. Binibigyan tayo ng problema. Halimbawa, pwede silang mag-operate sa ating environment. Nagbibigay sila ng sakit ng ulo sa panahon ng ating paggawa. Pwede silang gumamit ng kung ano-ano. Minsan, maski na isang lamok, pwede nilang gamitin para magdala ng sakit sa iyo. So, ganyan sila. At minsan yung mga panahon, kaya nilang pasamain. So marami mga testimony ganyan. At nung panahon ng Panginoon, yung alon, yung mga malalakas na hangin,
kaya nilang dalhin. Ganon. So yan ay mga problema. At madalas, ang kanilang operation ay laban sa gawain ng Panginoon. Laban sa gawain ng Panginoon. So sa panahon na tayo ay gumagawa ng mga aktibidad para sa Panginoon, no, may mga time na gumagawa din itong mga rulers and authorities na ito para gambalain tayo. Minsan nakaka-brown out, humihina ang internet natin, nasisira ang mga gadget natin, nagbibiyahe tayo, nagkakaproblema tayo sa pagbibiyahe, at ang malala, may mga kapatid na aaksidente pa. Gawa yan ng masamang isa. Kaya kailangan alerto tayo. At yung pangatlo, okay, ordinances. Ordinances. Ang mga ordinances naman ay mga patakaran o pamantayan. Although, wala tayong ordinances kasi tayo ay mga hentil. Hindi natin ginagamit yung mga ordinances sa lumang tipan. Diba? Mahilig tayo sa crispy pata. Ibig sabihin, wala tayong mga ordinances ng pagkain. Kung nakain natin lahat. Kaya lang, may mga kapatid na lumilikha ng ordinances patakaran sa buhay. Minsan may mga nakakausap akong ganyan eh. Meron silang mga matitigas na patakaran sa buhay. Basta ganyan. Well, minsan ang mga ordinances nila ay mga rules na tila baga mabuti. Mabuti naman. Di ba? Mabuti naman. Sasabihin nila, sabihin na, hindi ako naliligo sa gabi. Hindi maganda yan. So, ordinances yan. Minsan sa pananamit, merong taong gumagawa ng ordinansa. At meron siya mga rule sa buhay niya na tinuturing niyang mali at tama. So, mahirap. Itong mga bagay na ito, nagdadala rin ng problema sa church. Nagdadala siya ng problema. Sabihin ko sa inyo. Alam niyo ba, ang tama lang ay ang espiritu. Sasabihin ko sa inyo, anumang ganda ng ordinances niyo, pag yan ay hindi sa espiritu, dapat bitawan mo yan. Yun lang naman ang pwede ko sabihin. Sabagat ang ordinansa ay mga patakaran na nililikha ng tao sa labas ng espiritu. Yan ang ordinansa. So, hindi na ako magbibigay ng example. Malinaw naman yung sinasabi ko eh. Ito ulitin ko. Ano ang patakaran sa buhay? Okay, na hindi ang espiritu, hindi sa pamamagitan ng espiritu, hindi mula sa espiritu, ay ordinansa na nagiging laban sa atin. At itong mga ganitong mga bagay ay humahadlang. Lalo na sa pagtatayo ng eklesiya. Kaya huwag kang magdala ng ordinansa. No? Ano sasabihin natin? Brother, basta sa espiritu, okay yan. Tama yan. Amen. Sa espiritu eh. Sino ba ang Lord? Ang Spirit. Sino ba ang dapat masunod? Ang Espiritu. Sino ba ang tama? Ang Espiritu. So yan ang ibig ko sabihin. Pag hindi ang Espiritu, itabi mo na lang yan. So, ganun ang ibig sabihin. So, ginawa ko lang naman to as a definition. Kasi sinasabi niya, may mga taong nabubuhay sa ordinansa. Ibig sabihin nun, hindi sila nabubuhay sa Espiritu. Amen. Praise the Lord that in Christ as the soil, we have the element of circumcision. So, isa. Okay, which puts the flesh to death. In Christ as the soil, there is a killing power. In the soil of the good land in which we are rooted is the salt of circumcision. This element does not cause anything to grow, but it is effective in killing germs.
cuts the flesh and kills it. Pag wala sa espiritu ay laman. So, kailangan dyan ng circumcision. Kailangan i-cut yung flesh at get rid of that. So, yan yung circumcision. Amen. After the killing, we have burial. In Christ as the soil, there is an element that causes us to be buried. Furthermore, there is another element that raises us up. In Christ as the soil, we are put to death, buried, raised up, and given life. O ito yung sequence. So, ang una, nilalagay tayo sa kamatayan, nililibing tayo, ibinabangon tayo, at binigyan tayo ng buhay. So, tama yan, sequence na yan. Amen. Put to death. Okay. Ibig sabihin, circumcision. Buried. Baptism. Raise up. Life-giving spirit. Okay. Raise up, resurrection. Okay. Given life, life-giving spirit. So, yan yung apat na positive element na nandito sa lupa na ito na walang iba kundi si Kristo. The burial take the negative things away from us, whereas being raised takes us away from the negative things. Then the element in the soil that gives life makes us living. Therefore, in Christ as the soil, there are elements that kills us, bury us, raise us up, and make us living. So, nandun yan sa lupa. Yang apat na elemento na yan. Sabi niya, ito ay mga elemento. Elemento na pumapatay, naglilibing, nagbabangon sa atin mula sa kamatayan, at nagbibigay sa atin ng buhay. So lahat ng mga elemento na ito ay nakikristo bilang mabuting lupa. According to 2:14, the handwriting in ordinances, which was against us and contrary to us, has been wiped out. So yan yung Old Testament ordinances. Wipe out na yan. Huwag mo nang gamitin yan. Wipe out na yan. It has been nailed to the cross. Pinako na sa krus yan. The soil there is also the element of the wiping out of the ordinances. So yung soil, kaya niyang ipako sa krus ang lahat ng mga ordinansa. Lalo na yung mga Old Testament ordinance. Amen. We all have a certain kinds of ordinances concerning the way we conduct our daily life. So ito yung sinasabi ko. Certain kinds of ordinances sa paraan ng ating pagkukonduct, sa paraan ng ating pamumuhay. Nagsiset up tayo ng mga ordinansa. At kung minsan gusto nating ihawa yung mga tao sa mga ordinansa, sinet natin. Wag na, sa'yo na lang yan. Wag mo na ipanghawa. Lalo sa church. Sa church. Minsan may mga kapatid, sinasabi pa yan eh. Ako, eto yung buhay ko. Yan, parang tuloy nang iinggit pa. So mga kapatid, mag-ingat tayo. Ang buhay eklesiya ay buhay katawan na isinasagawa ng Espiritu. Walang ordinansa rito. Minsan may mga bagay na tila baga mali sa pananaw mo. Pero hindi mo alam, ito ay leading ng Espiritu. Leading ng Espiritu. At kung ikaw ay masyadong moral, square, legal, kukondenahin mo yung mga bagay na yan. Hindi mo alam, gawain niya ng Espiritu. Kasi Brother Lee, madalas sinasabi niya, let us not do evil that good may come. Ibig sabihin, huwag kang intensyon na gagawa ng masama para merong mga mabuting bagay na mangyari. Pag intention mo yan, hindi maganda. Pero merong mga bagay naman na pinapayagan ka ng Espiritu pansamantala upang maiayos ang mga bagay na dapat maiayos. Kaya kailangan alam mo ang galaw ng Espiritu. Hindi ka taong matigas na nabubuhay sa ordinansa. So, ganun. Halimbawa, may isang magandang halimbawa na binigay si Brother Lee.
Sabi niya, nung panahon na nag-work sila sa China, may mga kapatid na kabataan na sumama para mabautismuhan. Para mabautismuhan sila. Ngayon, itong mga kabataan na ito, kung sila ay magpapaalam sa kanilang magulang at sasabihin nila, pupunta po kami para mabautismuhan, hindi sila papayagan. Hindi sila papayagan. Pero kung tutusin, yun naman ang totoo. Kaya gumawa sila ng ibang dahilan. Pero yung kanilang paggawa ng ibang dahilan ay para sa kaligtasan nila. At yun ay okay. Sa mata niya, sa mata ni Brother Lee at naniniwala siya, aprobado ng Espiritu. Ano masasabi niyo dyan? Minsan sinabi niya, kung may isang tao, ang tanging paraan para maligtas siya ay kantahan mo ng Christmas song. Gagawin mo ba? Yun lang ang paraan para maligtas siya. Gagawin mo ba? Ako gagawin ko. Maliligtas siya eh. No? Kung hindi ako kumanta ng Christmas song, makuhulog siya sa impyerno. Kaya yun lang ang paraan para maligtas siya. Gagawin ko yan. Ngayon sasabihin mo, si brother kumanta ng Christmas song. Kasi meron kang ordinansa sa buhay mo. Maaari ayoko sana magbigay ng mga example ng mga ganito Pero kung minsan napipilitan tayo. Pero yan ay nasa ministry. Yan sinabi kong example na yan. So marami mga bagay na tila baga. Hindi ayos. Pero pwedeng maging leading ng Espiritu yan para magkaroon ng maayos na resulta. Pero sa isang tao na nabubuhay sa ordinansa, mga personal na patakaran sa buhay na hindi mo na mabali-bali, wala tayong magagawa dyan. Wala tayong magagawa sa mga bagay na yan. Amen. So, maganda pag-usapan siya. Kaya lang, medyo sensitibo kasi itong issue. Amen. We all have certain kinds of ordinances concerning the way we conduct our daily life. These ordinances may not be in writing, but they are inscribed in our mentality. Perhaps you have never realized this, but ordinances hinder your growth in life. In order for you to grow properly, they need to be wiped out, nailed to the cross. I can testify that as I absorb nourishment from Christ as the soil, my ordinances are wiped out. Lalo mga Chinese, marami mga ordinances to. Nagkahalo pa yung mga superstitious belief nila. Ang hirap makawala sa mga ganyan. Pero sabi niya, habang tinatanggap mo ang Panginoon bilang nourishment mo, unti-unti nawawala na yan. So ang isang indication na ang mga taong palaging pinanghahawakan ang mga ordinansa sa buhay nila ay isang patunay na kulang sila sa nourishment ng Panginoon. Amen. Amen. Today, we do not need ordinances. We do not need ordinances. We simply need to assimilate the riches from the soil that we may grow and be built up. Amen. Salamat, Panginoon, sa mga elementong ito na pinakita mo sa amin, mga bagay ng elemento na nakapaloob kay Kristo bilang aming mabuting lupa na kailangan i-absorb namin, maging bahagi ng aming buhay upang ang mga bagay na ito magdala sa amin sa paglago sa buhay at higit na pagtatamasa. Panginoon, salamat sa mayamang mensahe mo. Amen.